Ayan yung paitlugan natin ng manok. Mga karton, mga idol. Hindi siya binili, no? Walang yan, mga lagyan ng pinamili, mga idol. Ginawa natin paitlugan. Ayun, good morning mga idol. Welcome back na naman po sa another vlog po natin sa ating native chicken dito sa ating likod ng bahay, mga idol, no? Meron ulit tayong i-share na kaunting kaalaman para po sa inyo at para makatulong po sa inyo, mga idol, sa mga nag-aalaga ng native chicken, na mag-aalaga pa lang. Para sa inyo po ito, mga idol, kaya panoorin nyo po hanggang sa dulo yung share natin na kaunting kaalaman, pero napaka-importante po ito na malaman ninyo, mga idol. Ayun, mga idol, doon tayo sa kulungan ng manok natin pupunta. Doon natin pag-uusapan yung ating topic ngayon, mga idol. So naglalagay lang ako ng upuan, tungtungan natin. Kasi nilagyan natin ito ng yero, mga idol. Yan. Pinataas na natin kasi nga pumapasok yung mga aso doon sa loob at kumakain ng itlog. Nilagyan natin ng yero para hindi sila makapasok. Pasok na tayo, mga idol. Good morning. Nimbag na bigat yung amin kakabsat. Ito na tayo. So ito, makikita nyo yung mga mga pangitlugan natin. Ayan yung paitlugan natin ng manok. Mga karton, mga idol. Hindi siya binili, no? Walang yan, mga lagyan ng pinamili, mga idol. Ginawa natin pangitlugan. Ayan, o. Yan ang itlog dyan. Diba, wala pa. Sa gilid, mga idol, meron. Ayun. So, mga karton yan, mga idol. Next ko lang ating ginawa para sa paitlugan natin. Meron din dito sa baba. Naglagay din tayo ng dayami, mga idol, para sa paitlugan nila. Para mas maganda yung mas malambot. Ito, yung itlog, mga idol. Madami dyan yung baki. Gawa sa kawayan. Yan, nilagay natin. Meron din dyan mga naglilimlim. Meron din dyan. Bali, sunod-sunod nga yung ating mga manok na napipisa, mga idol. Ito, tapos na. Natanggalan na natin yan. Bali, yung ginagawa kasi natin, mga idol, ay mix. Yung meron tayong incubator at meron din tayong mga natural na paglilimlim. So, ginawa natin yon kasi nga may mga instances na iniiwan nila yung mga itlog dahil maraming kuto ng manok, hindi nila kinaya, kaya naiiwan nila, mga idol. Ayaw na nilang binalikan. So ang ginawa ko, mga idol, para mawala yon, nag-spray ako ng yung insecticide para sa mga kuto ng manok. Natanggal, namatay sila. So very effective, mga idol, yung ginamit natin. Ayun, yung ating itatapik ngayon, mga idol, ay yung paglilimlim, no? Yung pag-incubate ng itlog. Kung ilang days bago mapisa, yun ang ating isi-share ngayon, mga idol. Bakit napaka-importanteng malaman ninyo yung part na yon? So, isi-share natin. So, ganito po yan kasi, mga idol. Bakit natin kailangan malaman? So, para ma-monitor din natin bilang isang owner or nag-aalaga ng native chicken, kung fertile nga ba yung nililimliman ng ating inahin, mga idol, or manok. Yan. Meron kasi instances na hindi fertile yung nililimliman ng ating mga manok. So tumatagal siya ng mga 2 months na naglilimlim. So hindi na po yun fertile, mga idol. Sira na po yun. So ang po kasi, ang days lang bago mapisa yung ating mga itlog ay 18 days to 21 days mapipisa na po yan, mga idol. So yun po.
No, kasi pag naglilimlim lang mga idol, sayang yung panahon na naglilimlim yung inahin, na kukuan mga idol, na istorbo yung healthy nilang ginagawa. Kumbaga, kung naglilimlim lang sila, walang fertile, ano? Sayang yung panahon para mangitlog po ulit sila. So, ganun po yon. So, dapat alam natin kung kailan mapipisa yung itlog, mga idol. Kasi, para malaman din natin kung kailan natin i-prepare yung kulungan ng mga sisiw, mga idol. At yung mga pagkain, yan, para malaman natin. Para maihanda natin, mga idol. Kasi mahirap yung may napisa ka ng manok, wala ka pang handang kulungan, mga idol, para sa kanila, or brooding cage. Yun po yan. Naapektuhan din po kasi yung production natin pag ganon. Dapat po lang malaman natin. Yun po yung mga importanteng isaalang-alang natin, mga idol, para sa paglilimlim ng ating mga manok at pagpapapisa, mga idol. Ayan, maraming salamat mga idol kung umabot ka man sa minuto na ito at sa oras na ito. Maraming salamat at pag-share naman para makatulong tayo sa iba ang ating video. Paki-share mga idol. Maraming salamat. God bless.